Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Tower. Ako. Page of Wands. If you are dealing with fire sign, Aries, Leo, Sag, okay, parang guguluhin ka na naman nitong tao na ito. Magme-message siya sa'yo at sasabihin niya na ayusin natin yung gulo na ito. Parang ganyan. So, gusto niya na magkabalikan kayo dito, ma-recover yung relationship niyo to work things out. And then, this one, the Tower, is yung gulo ninyo. Okay? And then, we have here the Page of Cups. So, sasabihin niya sa'yo na mahal pa kita, gusto pa kita, gusto kong magkaroon tayo ng bagong simula kung saan walang mga problema, ganyan. And you will be tempted, na makipagbalikan sa kanya. Even though you have not totally recovered sa kung ano yung nangyari sa inyo in the past. Okay? Parang till now masakit pa rin sa'yo. Hindi ka pa nakaka-recover. Pero siya, patuloy siya na nagsasabi sa'yo na it's okay, we will work things out, kaya natin to, ganyan. Pero ang datingan lang kasi sa kanya sa una, yung parang napaka-dismissive. Yung tipong pwedeng dinidisregard niya yung problem, not totally addressing it. O sasabihin niya na ayusin natin to, pero hindi naman ina-address yung totoong issue. Kaya hindi ka totally makaget over or hindi ka totally na makalimot sa kung ano yung nangyari. But since mahal mo pa rin, attracted ka pa rin sa kanya, there is this some kind of attachment bond between the two of you na mahirap talaga na putulin. Okay? Makikipag-ayos ka in the hopes na this time around is magiging seryoso siya sa iyo at mas magiging committed siya. Okay? But we have here the Moon, the Two of Coins, the Seven of Wands, and the Death card. So, ang dating is, meron ka pa ring mga pangamba, meron ka pa ring mga katanungan, meron ka pa ring confusion, gano'n na lang. Parang hindi mo alam kung ano yung uunahin mo or gagawin mo, kung paninindigan mo ba to, kung ipaglalaban mo ba to, or i-end mo na lang at magsimula ka na lang muli sa buhay mo. Okay? And then we have here the Judgment card, the Queen of Coins, and the Three of Swords. Some of you, maaaring matauhan kayo. Okay? Na mananaig sa inyo yung inyong strength, yung security ninyo, yung confidence ninyo sa sarili ninyo na masasabi nyo na, kaya ko naman kahit wala siya. Okay? Kaya kong mabuhay nang wala siya. So, most of you or some of you will end up totally getting rid of this person or ending things with this person. Okay? Yung iba sa inyo na confused pa rin ay mananatiling confused. So, yung
iba sa inyo na hindi alam ang gagawin pa rin at the end. Parang nagkakaroon pa rin kayo dito ng inner conflict. Okay? Wala, hindi kayo kampante, hindi kayo kalmado. And then we have here the Queen of Swords, which means there is a tendency for you to become toxic or nagger. Or parang yung palaging nakataas yung guard mo. Parang always ready to fight ka, na konting kibot, parang manunugod ka. Kasi hindi ka secured eh. There's always doubt in your mind. Kasi nga hindi totally na-address yung naging issue ninyo before, and it can keep coming back to you. Okay? Lalong-lalo na kung nakipagbalikan ka nga sa kanya without totally fixing yung problem. Okay? The good thing kay Queen of Swords is eventually mapupuno ka din. At kapag ikaw ay napuno, maaaring tigbakin. Maaaring putulin mo din yung relationship or ugnayan mo sa kanya. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So we have here the Knight of Swords, the Five of Cups, the Judgment card, the Ace of Wands, and the Wheel of Fortune. Okay, meron dito na iniiyakan ikaw na tao na maaaring mag-approach sa iyo. At parang gusto niya na magkaroon kayo dito ng new beginning. Okay, pwedeng natauhan itong tao na to at gusto niya na baguhin ang inyong kapalaran, or pwedeng good things will start to happen, or gusto niya na maging maganda yung takbo ng relationship ninyo. Okay? Basta may mga changes. And then we have here the Chariot. So this person is fast approaching you and talagang parang goal-oriented siya dito. Meron siya talagang parang mission, parang ganun, na gustong i-accomplish. Ganyan. And then we have here the High Priestess, the Five of Coins, the Three of Coins, and the Seven of Wands. Pero ikaw, medyo careful ka sa pakikipag-deal dito sa tao na ito. Okay? Kasi ayaw mo na maabandon na ka muli, masaktan ka muli nitong tao na to. So medyo you are somehow keeping your distance from this person, or ayaw mo na ma-attach ka kaagad-agad na naman sa kanya. So parang ang mangyayari is medyo pahihirapan mo siya dito, na you want him or her to prove to you na kaya kanyang ipaglaban, panindigan, at kaya nga niyang gawin yung mga pagbabago na ipinapangako niya sa iyo. So you will still, kumbaga, give this person a chance to prove yung sarili niya. Okay? And then we have here the Sun, the Queen of Coins, the Page of Coins, and the Eight of Swords. Okay? So, maaring sa mga susunod na mga araw is maging maayos naman. Okay? Makakakita ka naman ng mga positive na pangyayari or changes mula dito sa tao na to. Maaaring maramdaman mo na seryoso nga siya sa akin. So you will somehow feel secured, okay, sa tao na ito, sa mga pangako niya sa'yo. And because of that, maaaring ayun, mahulog ka na naman sa kanya. And then we have here the Two of Swords, the Temperance card,
and the Knight of Cups. So, dahil sa patuloy siya na nagpapakita sa'yo ng mga magaganda, patuloy niya na ipaparamdam sa iyo yung feelings niya, yung pagmamahal niya, medyo makakampante yung mga doubts mo. Or parang you will take a chance again with this person, and parang iisipin mo na, oh, maybe this is meant to be, maybe tamang panahon na ito for the both of us, kanyan. Okay, na parang a beginning of a new chapter in our relationship. And then Hangman, maaaring maisip mo na, oh, maybe nagkaroon na nga siya talaga ng mga realization, na enlighten na siya, ganyan. And then we have here the King of Wands. So, yung person mo will continue to really be aggressive and persuasive towards you, or passionate. Okay, magiging agresibo siya sa pagpaparamdam sa'yo ng kanyang pagmamahal or interest or passion towards you. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Fool, the Three of Coins. Parang makikipag-ayos kayo with somebody na sinungaling or nagsinungaling sa inyo. Okay? Kasi mahal na mahal mo pa rin itong tao na to. So, Three of Coins, ibig sabihin, makikipag-ayos siya sa'yo. Parang cooperative. Okay? Hindi lang ikaw yung may gusto. Pati siya may gusto na ayusin yung relationship ninyo, or tipong to take your relationship into the next level. Okay? And then we have the King of Coins. Mukhang seryoso naman siya. Mukhang gusto niya talaga na magkaroon kayo ng happy relationship. Okay? Kung halimbawang married kayo nitong tao na to, parang gusto niya talaga na mabuo kayo muli ng family ninyo. And then mukhang may mga future plans talaga siya. Gusto niya na matupad yung mga future plans na ito. And then we have here the Ten of Wands and the Six of Swords. Kung halimbawang meron kayong mga problem, burdens nitong tao na ito, maaaring magkaroon din ng mga positive resolutions or changes nga. Pwedeng may mga problema na mawawala or mareresolusyonan. Kasi parang talagang itataguyod niya yung relationship ninyo para sa magandang future ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Eight of Cups, the Nine of Wands, the Nine of Coins, and the Page of Coins. Unfortunately, hindi ko alam, parang makakaramdam kayo dito ng discontentment. Parang something is missing. Parang hindi kayo totally satisfied. Okay? Kaya meron pa ring gap between the two of you. Meron pa ring coldness. Okay? Hindi ko alam kung dahil ba ito sa nangyari sa inyo in the past. Okay? Maybe yung iba sa inyo nasanay na naging single, or na-enjoy nyo na yung pagiging single ninyo. Kaya tipong hindi kayo masyadong nagiging dependent na dito sa tao na ito, even though mahal nyo. Okay?
Pero meron kang parang pinanghahawakan kasi dito. Kaya tipong you're still trying to make things work or giving it a chance. Okay? And then we have here the Strength card, the Ace of Coins, and the King of Coins. Fortunately, sa patuloy na pagpapakita niya sa iyo ng pagmamahal niya, ng pagiging seryoso niya, maaring mawala yung mga discontentment mo na yon, mawala yung nararamdaman mo na hindi maganda, and it can be a start of a really committed, secured, stable relationship between the two of you, and lahat nung mga problems nyo dito will be solved or ended. Okay? And then we have your Temperance, which means magiging kampante lahat. You will be at peace. Like everything in your life is in harmony. Okay? And then we have here the Moon. Like parang everything becomes so clear to you. Okay? Na lahat ng doubts mo, confusions mo, nawala. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.